ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na maluloko pa ni Renan si Era. Sigurado na si Era na hindi na siya papabilog muli kay Renan. Ipapakulong na niya ng tuluyan si Renan dahil sa mga kasalanan nito sa kanilang lahat. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Habang nakakulong si Renan, natuklasan na ni Lilet ang mga pinuntahan ng kotse ni Renan. May GPS ang kotse ni Renan. Nakita nila ang record ng mga dinaanan ng sasakyan ni Renan. Napansin ng mga pulis ang isang lugar base na rin sa nakita nilang record. Sa lugar ay may isang malaking tapunan ng basura. Malaki ang hinala ni Lilet na may tinapon na mahalagang bagay si Renan dito. Kailangan nila agad na mapuntahan ito dahil may ilang araw na ang nakalipas mula nang naglabas ang mga pulis ng warrant of arrest. Kailangan nilang magmadali dahil baka mapaso na ang bisa ng warrant laban kay Renan. Hindi na sila nag-aksaya pa nga ng panahon. Mabilis silang nagpunta sa lugar ng tambakan ng basura. Pagdating nila doon ay hinanap agad ng mga pulis ang pwede nilang mahanap. Hinalughog at hinalungkat nila ang mga basurang nakatambak. Hanggang sa hindi nga sila nagkamali, nakita nila ang itim na bag na tinapon noon ni Renan. Nasa kotse si Lilet habang nag-aabang ng resulta. Nakita nila na itinaas ng pulis ang bag na natagpuan nila. Malakas na ang loob ni Kurt at Lilet. Naniniwala sila na may makikita sila sa itim na bag na natagpuan sa tambakan ng basurahan. Nagkatinginan sina Kurt at Lilet. Nabunutan na sila ng tinik sa dibdib. Malapit na nilang madiin si Renan. Mabibigyan na ng linaw ang mga hinala nila laban kay Renan. May matibay na silang ebidensya na may papakita sa korte para tuluyan ng makulong si Renan. Sa kabilang banda, ang pangalawang grupo ng mga pulis ay may ibang pakay. Sila naman ang nakatuon sa paghahanap ng katawan ni Mang Kanor. Kasama sa lugar sina Melody at Mellard. Si Mellard ang nagturo sa mga pulis kung saan nila ibinaon ang katawan ni Mang Kanor. Halos madurog ang puso ni Melody nang unti-unti nilang nakikita ang ebidensya na doon nga inilibing ang katawan ni Mang Kanor. Iyak ng iyak si Melody. Magkahalong galit sa mga kriminal ang nararamdaman niya at awa sa ama habang nakikita niyang naaagnas ang katawan nito. Nakatitig lang si Mellard. Abala naman ang mga pulis na lagyan ng marka ang mismong hukay upang walang taong makakasira sa ebidensya at lokasyon ng pinangyarihan ng krimen. Sa kulungan naman tulala si Renan. Nabalitaan niyang abala ang mga pulis at sina Lilet at Kurt na hanapin ang mga pinuntahan ng sasakyan niya. Nagsisimula ng matakot si Renan dahil hindi siya sigurado kung matatagpuan pa ang bag na itinapon niya. Hindi rin kasi niya ito na ibaon man lamang sa mga basura. Nagbalik sa alaala ni Renan ang mga ginawa niya nung tinapon niya ang bag. Pero bigo na siya rito dahil natagpuan na nila Lilet ang ebidensyang itinapon niya sa basurahan. Habang nag-iisip siya, naalala niya si Era. Umaasa pa rin siya na matatanggap at mauuto pa rin niya si Era sa kabila ng mga ginawa niyang masama. Nagbabalak pa rin si Renan na suyuin si Era para mapakasal sa kanya. Pero hindi na ito mangyayari dahil galit na galit si Era kay Renan. Awang-awa si Era sa sarili niya dahil nagpaloko siya sa isang lalaking pinasakay lang siya sa mahabang panahon ng pagiging magkasintahan nila. Galit na galit si Era dahil pinaikot lang siya ni Renan. Niloko nang wala siyang kaalam-alam at hindi man lang siya nakahalata sa mga plano ni Renan sa pamilya nila. Iyak ng iyak si Era. Pinakalma naman siya ni Spanky. Sinigurado ni Spanky na hindi nag-iisa si Era. Narito lang siya palagi para kay Era. Kasama rin ni Era ang ate Lilet niya sa lahat ng pinagdadaanan niya.
Hinang-hina si Era sa lahat ng pinagdadaanan niya kay Renan. Halos nanggigigil siya sa galit. Samantala, dumalaw si Lorena sa presinto. Sinundan niya si Lilet dahil nakikibalita rin siya sa mga posibleng impormasyon ang pwede pang maisiwalat pa. Umaasa si Lorena na may makakalkal pa rin silang ebidensya na makakapagturo at makakapag-ugnay sa kaso ni na Attorney Meredith at Ino. Sinabi ni Lilet kay Lorena na mahaba ang proseso ng pagkamit nila ng hustisya sa mga taong naging biktima ni Renan. Pero naniniwala si Lilet na kakampi nila ang batas. Hindi sila titigil ni Kurt na hindi maparusahan si Renan sa mga kasalanan niya. Sinisigurado rin ni Lilet na makakamit ni na Sabrina at Mang Kanor ang hustisyang pinaglalaban nila. Unti-unti, malalaman rin nila ang katotohanan. Kampante rin si Kurt. Malakas na ang laban nila base sa mga ebidensyang nakalap nila. Nalaman rin nilang natagpuan na ng mga pulis ang katawan ni Mang Kanor. Sabi pa ni Kurt, kung mapatunayan na may kinalaman rin si Renan sa pagkamatay ni Ino at Attorney Meredith, mas dadami ang magiging kaso ni Renan. Sisiguraduhin nila na hindi na makakalabas pa si Renan ng kulungan. Pagbabayaran ni Renan lahat ng kasalanan niya. May isa pang naisip si Lilet, ang kapatid niya. Naging biktima rin ang kapatid niya dahil ginamit ni Renan si Era sa paghihiganti nito sa nanay nila. Minahal ni Era si Renan na nagdulot ngayon ng mabigat na sakit. Alam ni Lilet na sobrang bagsak na ang kapatid niya sa pagkakatuklas ng katotohanan sa panloloko ni Renan. Pero mas mabuti na rin na nangyari ito bago pa man maulit-ulit ang pagpapakasal nila. Sa ganun, nailayo na ni Lilet ang kapatid sa isang manlolokong lalaki sa buhay ni Era. Para kay Lilet, kailangan rin makuha ni Era ang hustisya dahil sa mga nangyari sa kanya. Mga ilang sandali pa, nagulat si Lilet dahil biglang dumating si Era. Dire-diretso si Era sa paglalakad. Pinalabas si Renan ng rehas. Ineskortan siya ng mga pulis dahil may dalaw siya. Si Era. Natutuwa naman si Renan. Pakiramdam niya, hindi pa rin talaga siya matiis ni Era. Akala niya siya pa rin ang paniniwalaan at kakampihan ni Era dahil sa pagiging magaling niya sa pagsisinungaling. Mabilis na sumunod sina Lilet at Kurt kay Era. Parehas silang nag-aalala sa kalagayan ngayon ni Era. Lalo pa at nagdadalang tao ito. Nakita nila ang reaksyon ni Era. Nakatingin ng matalim si Era kay Renan. Halatang galit na galit. Sinumbatan ni Era si Renan. Sinabi niya lahat ng nararamdaman niyang sakit sa kabila ng kabutihang pinakita niya at pagmamahal na binigay niya. Lahat pala ng mga pinakita at ginawa ni Renan sa kanya, lahat pala ay kasinungalingan lamang. Ngayon niya napatunayan na simula pa lang napalabas na ang lahat. Pinasakay at niloko lang siya ni Renan na parte ng paghihiganti nito kay Mati at Mang Kanor. Walang kasing sama si Renan. Sinampal ni Era si Renan. Inawat ni Lilet si Era. Pinakalma. Baka makasama pa ito sa kapatid. Iyak ng iyak si Era. Pinabalik na ni Lilet si Renan sa selda nito. Niyakap ni Lilet ang kapatid para suportahan at sabihin na narito lang siya palagi sa tabi nito. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.